Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang Three Great Skies ng Keswick, ay ngayon ay patungo na sa lugar ng Hangzhou, kung saan ay naruroon ang ating bida na si Jiang Qirin. Sa kabilang banda naman ay nagmamadaling dumating ang lalaki sa isang headquarters at sinasabi na sa wakas ay nagawa na niyang makakuha ng mga impormasyon patungkol sa mga pagkilos ng kanilang sinusubaybayin. Dahil dito ay napatanong naman ang dalawa na kung ano naman ang bagay na iyon upang magawa nitong magmadali para sabihin iyon sa kanila. Sinabi naman ng kanilang fifth sworn brother na ito ay ang patungkol sa mga mababangas na tuta ng Kublai, dahil ang mga ito ay nag-umpisa na sa kanilang mga ginagawang pagkilos. Sa nangyari ay napatayo naman si Wuna at sinabi na kung ganun ay pag-usapan na nila ang patungkol sa bagay na iyon. Sa isip nito na ang mga iyon ay ang huling elites ng Yuan Dynasty, ang kanilang dating kalaban, ang Keswick Guardian Squad. Kaya naman ay sinabi nito na base sa mga impormasyon na kanyang nakalap, ay ang Three Great Skies ay patungo na ng Hangzhou ngayon, walang nakakaalam kung gaano kadaming mga nalalabing kasapi ng Yuan ang kanilang tinipon, ngunit sa mga nagtipon na iyon ay nandoon panigurado ang Keswick na sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa, at ang Three Great Skies ay mukhang nagawang makipagsanib ng puwersa dito, kaya naman ay napasabi ito na siya, si Wusang at si Jingo ay hindi magagawang kaharipan iyon ng sila-sila lamang. Kaya naman ay tinanong nito si Wusang na kung nagawa na ba nitong malaman kung nasaan na ang iba sa kanilang squad lalong-lalo na kay Cheryong at Desok. Sabi naman nito na hindi ba ang kanilang ikatlong kapatid sa squad ay nasa Yangtze River Fortress Chief, at mukhang ang ilan sa kanila ay doon namamalagi na, kaya naman dahil dito ay inutusan naman niya si Wusang na kung ganun ay magpadala na ito ng liham sa kanila, at tipunin ang lahat ng kanilang mga miyembro ng Crimson Dragon Cavalry Squad. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay muli na naman itong napanaginipan ang digmaang naganap sa lugar ng kapatagan sa Hilaga, at ito ay nang muli silang nagharap ng binatang nagngangalang Keswick. Kaya naman ang inatake siya nito ay nagawa naman niyang salagin, ngunit nang gumanti ito ng kanyang pag-atake ay agad din naman niyang naiwasan. Kaya naman ay muling sumugod ang dalawa sa isa't isa, at nang magpang-abot ang mga ito, ay tinamaan naman si Keswick ng daplis na pag-atake sa kanyang mata, at ganun din sa ating bida dahil sa tinamaan din siya nito sa kanyang tagiliran. Nang bigla naman na nagising ito sa kanyang pagkakaidlip, at pawis na pawis habang hinihingal, kaya naman ay agad siyang tinanong ng kanyang mga kasamahan na kung anong nangyayari sa ating bida. Sa isip naman nito ay napapasabi siya na hindi ito makapaniwala dahil sa napanaginipan niyang muli ang araw na iyon, kaya naman ay napapatanong siyang napapasabi na kung bakit napapanaginipan niya ang mga patungkol sa mga ito sa mga nagdaang mga araw. Agad naman siyang sinabihan ng dalawang bata na mukha itong malamlam at pinagpapawisan ng malagkit, kaya naman ay inalok nila ang ating bida ng maiinom na tubig, na hindi naman sinang-ayunan nito at sinabi na ayos lamang siya kaya naman ay wala na silang dapat pa na ipag-alala pa. Matapos ay binigyan naman siya ng babae ng pamunas sa kanyang mga pawis na agad naman niyang kinuha, at habang nagpupunas ay agad naman nitong napansin ang mahalimuyak na amoy ng lotus flower dito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na sa tingin niya ay medyo kumalma na ang kanyang pakiramdam dahil dito. Matapos ay sinabihan naman siya ni Weian na kamakailan ay mukha itong pagod na pagod kaya naman ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung nagkakaroon ba ito ng sunod-sunod na bangungot kamakailan. O kung masyado ba nitong pinapagod ang kanyang sarili dahil sa madaming mga pangyayari ang naganap kamakailan. At napasabi na ito ay dahil sa kagagawa ng kanilang cook na si Wunchan kaya naman ay nagkakaganito ang kanilang innkeeper. Sa nangyari ay agad naman na bumaon ang sinabing ito ng dalaga sa paparating na si Wunchan, at wala na silang nagawa pa dahil sa narinig na nito ang lahat ng kanyang mga sinabi patungkol sa kanya. Kaya naman dahil dito ay malungkot na napapatanong ang binata na kung talaga ba na nagkakaroon ito ng mga bangungot ng dahil sa nagawa niyang mailagay sa labis na panganib ang kanilang inn. Matapos ay agad naman itong napaluhod sa harapan ni Jiang Qirin at sinabi na hindi na niya muling bibiguin ito, ngunit bigla naman siyang sinipa ni ng Gang Hu dahil sa nakaharang ito sa kanyang dinaraanan, at sinabi na hindi lamang ang kanilang innkeeper ang nakakaramdam ng pagkabigo sa ginawa niya ngunit maging sila din,
at hindi ba nito alam na mahirap na muling ibalik ang tiwala na minsan ay nawala. Agad naman na napasabi si Woon Chan na masakit para sa kanya ang marinig ito sa kanila ngunit gagawin nito ang lahat upang makabawi, ngunit hindi naman ito pinansin ng binata at sinabi na magpatuloy na siya sa kanyang trabaho dahil sa ang mga pagkain na kanilang ihahain ay lumalamig na. Sa kabilang banda naman sa lugar kung nasaan nanunuluyan ang mga kapatid sa squad ng ating bida, ay napapatanong naman si Jingo na kung bakit naman sa bayan pa ng Hangzhou ang napili ng mga ito, dahil naiintindihan naman niya kung bakit nagtungo sa lugar na ito si Jiang Qirin dahil sa siya ang nagbanggit patungkol sa mga inn sa lugar na ito, ngunit ang hindi niya magawang maintindihan ay kung bakit ang mga bastardo ng Yuan ay napiling maglagay ng tagong sangay ng kanilang puwersa sa lugar ng Hangzhou. Sinagot naman siya ni Wuna na kada 5 taon ay ang emperor ay pasekretong nagsasagawa ng piging sa lugar ng Hangzhou, at ang lahat ng mga may matataas na katungkulan at mga maimpluwensyang pamilya ng mga matataas na opisyal ay nagtitipon sa lugar na ito, at ang piging ay idadaos sa parating na Dano Festival. Dahil dito ay napasabi naman si Jingo na kung ganun ay ang rason kung bakit sila gumawa ng sekretong sangay sa lugar na ito ay nais ng mga ito na paslangin ang emperor, na agad naman na sinang-ayunan ni Wuna. Sabi pa nito na kung ito ay masunod gaya ng kanilang naiplano, ay magagawa din nilang mapaslang ang lahat ng mga maimpluwensyang pamilya at mga opisyal na dadalo sa isang pagsalakay lamang. Sa nangyari ay nag-aalala naman na napasabi ito na kung ganun ay maaaring madamay sa magaganap na kaguluhang iyon ang kanilang kapatid sa squad na si Jiang Qirin, at napasabi na sa papaanong nangyaring ang normal at mapayapang inn ay maging isang mapanganib na lugar, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang mapapunta dito si Cheryong, si Desok at ang ibang mga miyembro sa lalong madaling panahon. Sa isip naman ni Jingo na tama siya, dahil kapag ang lahat ay nandito kasama ng dalawa pa, ay silang 6 na executive ng squad, ay magagawang makipagsabayan sa mga ito. Nang bigla naman siyang nagulat nang sabihin ni Wuna na ang pinakamagandang sitwasyon para sa kanila ay ang hindi ang burahin ang natitirang puwersa ng Yuan, dahil magtitipon lamang sila dahil sa kailangan nilang protektahan ang normal na buhay na nais ng kanilang kapatid sa squad na si Jiang Qirin. Makalipas naman ang ilang mga araw, sa lugar ng Storm Inn, ay humihingi naman ng paumanhin ang dalaga sa ating bida dahil sa dami ng kanilang mga customer ay walang ibang gagawa ng kailangan nilang lockadin. Na masaya naman na sinabi nito na wala naman kaso sa bagay na iyon dahil sa kailangan din nilang magtungo sa Hunter Village, at ang pinakamainam na magtungo doon ay siya dahil sa siya ay ang pinakamabilis sa mga ito. Kaya naman dahil dito ay agad naman na nagpasalamat ang dalaga sa kanya, at habang sinasabihan itong mag-iingat ay agad naman na itong bumalik sa loob upang ipagpatuloy ang trabaho sa inn. Makalipas naman ang ilang sandali sa paglalakad ng ating bida, ay nang mapadaan ito malapit sa lugar ng Clear Moon Pavilion, ay bigla naman itong napahinto, dahil sa nakita nitong nasa likudang bahagi ng inn ito si Choluo at ang manager ng Clear Moon Pavilion. Nang bigla naman siyang nagtaka, dahil sa nakita nito ang isang pamilyar na binata, at ito ay si Baekhyun. Kaya naman makalipas ng ilang sandali habang patungo sa Hunter's Village, ay bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ni Choluo na mayroong ibang mga sitwasyon silang kinaharap at ang kanilang manager ay sinabihan siya na huwag makikisali sa problema nito anumang mangyari, kaya naman ay humingi ito ng paumanhin dahil sa hindi siya nakatulong sa naganap na laban nito sa Invitation Showdown. Nahihiyang sinabi naman nito na ngayon na ang innkeeper ng Azure Wind Inn na si Bang Taepang ay umalis upang magpalipas ng sama ng loob, ay sa tingin niya na magiging tahimik ang kanilang lugar. Napatanong naman si Jiang Qirin sa kanya na kung naparito lang ba siya upang sabihin iyon, na sinang-ayunan naman ito, ngunit ang ipinunta niya talaga ay upang balaan lamang siya na mag-iingat magmula sa araw na ito. Sabi pa nito na may mga bagay na maaaring maganap kahit na wala itong gawin na kahit na ano at ang mga sinasabi niya sa kanya ngayon ay hindi nito alam kung makakatulong ba, at kahit ganun pa man ay hindi nito maaaring isabi dito ang buong detalye patungkol sa kanyang sinasabi ngunit kailangan na nitong mag-ingat magmula ngayon. Kaya naman dahil dito ay napapatanong si Jiang Qirin na kung ano naman kaya ang sinasabi nito sa kanya patungkol sa pag-iingat,
At ano naman kaya ang kailangan niyang paghandaan sa ngayon? Nagtataka naman ito dahil sa kung si Manager Beck ay hindi sumang-ayon sa kanya noong invitation showdown, ay anong kaugnayan naman ang mayroon ito sa binatang si Baekhyun? Kaya naman ay napasabi ito na kailangan niyang malaman kung anong kaugnayan ng dalawang iyon sa isa't isa. Kaya naman kinagabihan sa lugar ng Storm Inn ay agad nitong kinausap ang binata, at sinabi na noong siya ay patungo sa tarangkahan ng Hangzhou kanina, ay sa hindi inaasahan ay nakita nito si Manager Beck kasama siya, kaya naman ay tinanong siya ni Jiang Qirin na kung ano ang kaugnayan niya sa taong iyon. Sa nangyari ay nabigla naman dito ang binata. Nang bigla naman itong napasabi na ang taong iyon ay ang kanyang uncle, at hindi nito sinubukan na itago ang katotohanan patungkol doon, ngunit hindi niya pinlano na sabihin din sa iba ang patungkol sa bagay na iyon. Sa nangyari ay napasabi naman si Jiang Qirin na sa tingin niya ay hindi ito nagbalik sa Hangzhou upang muling makita lamang ang kanyang uncle, dahil dito ay humingi naman ito ng paumanhin sa ating bida dahil sa hindi nito maaaring sabihin ang rason para doon, at nakakasigurado naman siya na hindi mapapahamak ang kanilang inn sa rason na mayroon para doon, na agad naman na sinang-ayunan na lang ng ating bida. Nang pumasok naman na ang mga ito ay agad naman na nadatnan ng ating bida si Nan Gong-hyu na kausap ang kanyang kapatid at sinabi nito sa kanya na naparito lamang siya dahil sa may nais itong sabihin dito. Sabi nito na ang kanilang kapatid sa ama na si Nam Gong-hyuk ay nag-umpisa ng maglakbay sa Murem bilang ang Golden Asher Sword, na agad naman itong sinang-ayunan dahil sa nabalitaan niyang nasa malapit lamang ito. Sabi pa nito na naparito lamang siya upang sabihin dito na sa tingin niya na mas mainam kung hindi niya tatakbuhan ang kanilang kapatid, kaya naman ay mag-iingat ito. Sa nangyari ay agad naman na nagpasalamat dito ang binata. Sa nakitang ito naman ng ating bida, ay napasabi siya na ang pag-abiso sa kanya ni Chol-woo, ang sekretong misyon ni Baekhyun, at ang babala na binigay ng kapatid nito sa kanya, ay umaasa siya na sana ay walang kahit na ano ang mangyari. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang araw ay habang nagwawali si Nam Gong-hyu sa labas ng kanilang inn, ay bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung sino ang nagsabi sa kanya na mukhang maayos ang pamumuhay nito. Sabi pa nito na kahit anong gawin niya ay hindi ito makakita ng kahit na anong inn na maaring pagtuluyan, ngunit ano pa ba ang kanyang magagawa kundi ang manuluyan sa ganitong klase lamang ng inn, kaya naman ay tinanong nito si Nam Gong-hyu na kung ano sa tingin nito sa kanyang mga sinabi, siya na sugarol at anak ng babae ng kanilang ama. Masaya naman siyang sinabihan ng binata na isang himala ang tanggapin pa siya sa lugar na ito. Matapos ay tinawag niya itong kanyang nakababatang kapatid at sinabi na wala siyang pakialam kung anong insulto pa ang ibato nito sa kanya kahit pamatagal na noong huli nilang pagkikita, ngunit hindi niya hahayaan na insultuhan lamang nito ang kanilang Storm Inn. Sinabihan naman siya nito na huwag siyang tatawagan pang kapatid nito dahil sa dapat ay alam nito ang kanyang lugar dahil sa dala-dala nito ang apelido ng Namgang Clan at ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang taga-silbi lamang. Kaya naman ay anong lakas ng loob nitong umaktong mayabang sa kanyang harapan. Agad naman na napansin ng mga kasamahan nito ang nangyayari sa labas ng kanilang inn kaya naman ay agad nilang tinanong ang binata na kung anong nangyayari dito, hindi naman ito nakasagot pa ng bigla na lamang na naglakad ito patungo sa loob at sinabihan si Nam Gong-hyu na papasok na lamang ito at nais niyang pagsilbihan siya nito ng tsaa. Nang bigla naman siyang hinarangan ng binata at sinabihan na umalis na ito, dahil dito ay nagalit naman si Nam Gong-hyuk, at tinatanong ito na kung anong lakas ng loob ng kagaya niyang taga-silbi ang ipagtabuyan ang isang customer, kaya naman ay maaari na itong umalis sa kanyang harapan. Nang bigla naman siyang tinanong ni Wian na kung bakit kailangan pa niyang ipahiya ito sa harap ng kanyang mga katrabaho, at ang kanyang kawalang respeto ay walang hangganan. Sa nangyari ay natigilan naman dito si Nam Gong-hyuk dahil sa angking kagandahan ng dalaga. Kaya naman dahil dito ay bigla na lamang itong nagbago ng kanyang pag-uugali, at sinabi dito na siya ay isang perla sa putikan, at tinanong ang pangalan nito. Sa inasal naman nito ay natigilan naman ang dalaga, kaya naman ay agad na hamarang dito ang binata at sinabi na kung anong sinusubukan nitong gawin dito ngayon.
Dahil dito ay nagpakilala naman ang dalaga at sinabi na siya ay ang housekeeper ng ina ito, at hindi niya hahayaan na insultuhan ng kung sino ang kanilang pamilya sa ina ito. Nagalit naman ang mga kasamahan nito at sinabihan ang dalaga na kung anong lakas ng loob nito na pangaralan ang kanilang master, kaya naman dahil dito ay mapaparusahan siya, ngunit agad naman na ipinahinto ang mga ito ng binata at sinabi na tama ito at siya ay mali, dahil sa nakagawa siya ng pagkakamali dahil sa dala ng labis niyang inis noong oras na iyon, at nilinaw sa dalaga na silang magkapatid ay mayroong problema sa pagitan nilang dalawa. Nang bigla naman na sinabihan si Nam Gang-hyuk ng ating bida na kung hindi sila naparito bilang mga customer ay mas mainam na umalis na lamang ang mga ito. Sa nangyari ay galit naman itong napasabi na kung sino ba siya upang utusan siya sa kung ano ang dapat niyang gawin, at pinagbantaan ito na sa isang salita lamang niya ay ang hamak na ina ito ay magagawa ng maglaho. Dahil dito ay galit naman siyang tinitigan ng ating bida at sinabi na siya ang innkeeper ng sinasabi nitong hamak na in, at hindi siya tumatanggap ng mga taong minamaliit ang kanyang in at nang iinsulto ng kanyang mga trabahador bilang customer ng kanyang in. Dahil dito ay napasabi naman siya na dapat ay nadala nito ang kanyang espada dahil kung sakali ay naturuan sana niya ito ng leksyon, kaya naman ay agad itong nagdahilan na mukhang naiwan niya ang kanyang pera, kaya naman ay aalis na lamang sila, matapos ay agad naman na kumaripas ng takbo ang mga ito palayo ng Storm Inn. Agad naman na humingi ng paumanhin sa mga ito si Nam Gang-hyu dahil sa inasal na iyon ng kanyang kapatid at sinabi na sisiguraduhin niyang hindi na mangyayari pang muli ang bagay na iyon, matapos ay napasabi ito sa kanyang isip na mukhang kailangan na niyang samahan ang kanilang housekeeper saan man ito magtungo. Makalipas naman ng ilang araw, sa lugar ng pamilihan, ay muli naman na lumapit ang binata kay Wei-an at sinabi na mukhang nagkita na naman silang muli. Kaya naman ay kinamusta niya ito kung ayos lamang ba siya, ngunit sinabihan naman siya ng dalaga na masyado siyang abala ngayon. Nang bigla naman na kinuha nito ang kamay ni Wei-an at sinabi na huwag naman siyang maging ganito sa kanya, dahil sa muli silang nagkita sa hindi inaasahang pagkakataon ay bakit hindi muna nila bisitahin ang magandang lawa sa di kalayuan, ngunit muli siyang tinanggihan ng dalaga. Kaya naman dahil dito ay natatawang sinabihan nito si Wei-an na isa lamang siyang hamak na housekeeper, isang trabaho na kung saan ay madalas na ginagawa ng mga nagretiro na sa pagiging bearang babae, kaya naman ay bakit mukha yatang napaka-arugante nito at palatanggi. Nang bigla naman siyang nakatikim ng sampal sa dalaga, at sinabi na napakasama talaga ng ugali nito at pinapakisamahan lamang siya ni Nam Gang-hyu dahil bilang respeto na lamang at courtesy sa kanya. Sa nangyari ay galit naman itong tinanong ang babae na kung anong lakas ng loob nitong gawin ito sa kanya, siya na susunod na tagapagmana ng kanilang Namgang clan, kaya naman ay tuturuan niya ito ng leksyon. Kaya naman ay agad nang naghanda ito upang saktan ang babae, ngunit mabilis naman na inatake ito ni Nam Gang-hyu, upang magawang mapatalsik ito sa malapit na lawa sa kanilang kinaroroonan. Matapos ay napasabi ito sa kanyang isip na ito ay ang half a step faster movement technique na nagawa nilang matutunan mula sa kanilang innkeeper. Maya-maya naman ay agad na umahan ang binata mula sa pagkakatalsik nito sa lawa, at napapatanong na kung sino naman ang may gawa ng bagay na iyon, ngunit nagulat naman ito dahil sa ang may kagagawan ay ang kanyang kapatid na si Nam Gang-hyu. Matapos ay sinabihan siya nito na kung talaga na siya ay ang tunay na tagapagmana ay dapat na umakto siyang kagaya nga nito, sa nangyari ay hindi naman nito magawang makapaniwala na ang basurang ito ang nakagawang patalsikan siya, at habang nakikita itong parang walang nangyari ay napasabi siya na mukhang isa itong pagpapahiya sa kanya. Nang bigla naman na nilapitan ng mga kasamahan nito ang binata at sinabi na kahit pa siya ay ang kanilang first young master, ay hindi nila dapat na palagpasin lamang ito, kaya naman ay humingi ng paumanhin ang dalawa sa kanilang gagawin dito. Sa isip naman ng binata na ang pag-asikaso sa kanyang kapatid ay ayos lamang, ngunit ang kaharipan ng dalawang first-rate martial artist ay hindi magiging madali. Nang bigla naman na inutusan ang dalawa na lumayo at huwag makialam, at agad na naghanda at sinabi na ang gagawin niya ay ang martial art na tanging ang mga tagapagmana lamang ang nakakaalam, at ang bagay na iyon ay ang bagay na hindi niya magagawang malaman sa buong buhay niya, at ito ay ang Heavenly Lightning Emperor Mystic Art,
at ipapakita nito kung saan dapat siya nararapat. Matapos ay agad naman na naghanda ang binata, at nang matapos ay mabilis na sumugod sa kanyang kapatid. Sa nangyari ay nagulat naman ito at sinabi na mukhang ito ay ang Heavenly Wind Sword Art. Dagdag pa nito na mukhang gagamitin nito ang pinaka-basic na martial art na ginagamit ng kanilang mga taga-silbi sa kanilang clan laban sa kanya. Kaya naman nang makita na niyang malapit na ito, ay masaya siyang napasabi na mukhang aatake ito sa kanyang balikat kaya naman ay agad niyang ipinuwesto ang kanyang sandata upang samalag, ngunit laging gulat niya nang tumama ito sa kanyang hita. Sa nangyari ay nagtataka naman ito sa nangyayari, kaya naman nang muling sinugod siya ng kanyang kapatid, ay agad naman itong napasabi na hindi na siya magkakamali ngayon, dahil sa nakakasigurado siya na ang punterya nito ay ang kanyang puso. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay nagkamali siya dahil sa tumama ito sa kanyang leeg. Dahil dito ay agad naman na sumugod ang dalawa nitong alalay, na agad naman na napansin ni Nam Gangyu. Ngunit nang malapit na ang mga ito, ay may kung sino naman ang naghagis sa kanila ng malaking kahoy upang ang mga ito ay mapatalsik. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.